Sino yung hari ng fake news na sinasabi mo? Di yung Bongbong Marcos Jr. Si Marcos Jr. ng pambansang dalaga ng Pilipinas. Ito yung pambansang fake news ng Pilipinas. Kasi mo, kung hindi ka ba naman fake news, 20 pesos per kilo ng bigas pag siya naupo, walay. Yung flood control, walay. Yung toneladang basura, ilang tonelada yun? Ilang tons ng basura? Wala pa rin. Tapos ang kahapon, wala raw ulan. Hangin lang. Ang taas-taas na ng hangin, umabot sa 3rd floor. Oo, umabot. And bukod doon, yung fake news niya, bukod doon, yung pagpasok daw ng mga pulis nila, doon sa KOJC compound, walang baril, walang tear gas. O hindi ka ba naman pambansang fake news? Kung sinasabi ni Attorney Glenn Chong na pambansang si Lisa, may sinasabi national problem, pambansang problema ng Pilipinas. Yung asawa naman ang pambansang fake news ng Pilipinas na inayo na naman ng mainstream media. Manas. Sino Manas? Formalin ready? Formalin ready, Manas? Alam mo, hindi ko alam kung nakalaklak ng formalin o naghilamos ng formalin. Live na tayo, baka may mabanggit ka. Nakalaklak ng formalin, naghilamos ng formalin o nagmumog ng formalin. Baka nag-inject din ng formalin. Or pinatuyo mo na yung formalin tapos sininghot. Sabay langhap sarap. Hello po, magandang tanghali po sa lahat. Kwentong barangay muna tayo, pandesal tayo sa isang maulan na hapon. Tanghali pala. Ay, hapon na pala. Ito yung oras ng siesta time, di ba? And habang pang ilang araw na to, 3 araw, no? Pang-4 na nga eh. Pang-4 na ba? O nga, no? Habang binabayo pa rin tayo ng malakas na ulan, yung mga huwad committee natin, abalang-abala roon, sa hearing pa rin pag-alis ka sa bahay. May pinaninindigan. Meron, may gusto talagang patunayan. Ano ba ang laban? Ito ba ay Pilipinas versus the Dutertes? Gano'n na yun. Ano na rin sila. Kwentong barangay muna tayo, tapos, mga kaibigan. Nung umalis ako kanina, ang ginigisa nila, yung si Colonel Padilla ng Bureau of Corrections, na ang pinagtatanggol nila kasi ang istorya doon sa kanya, doon sa Davao felony, merong 3 Chinese drug lords na pinatay. Parang lumilitaw, ang concern sila kung bakit pinatay yung 3 Chinese drug lords. Samantalang yung labing isa na, no? Yung namatay sa Baguio, gawa ni Enteng sa Antipolo City, baliwala sa kanila. Yung isang namatay din sa paglusob naman ng PNP sa KOJC compound, baliwala sa kanila. Mga kapwa Pilipino to. Pero doon sa 3 Chinese drug lord, concern na concern. Sino raw nagpapatay? Sino raw nagutos? O si Duterte raw ba? O si Garma, si Colonel Garma. Pinifeed na rin nila kung sino yung they're putting words into the mouth of the nung nakaraan, di ba nabanggit ko sa inyo, and pinost ko rin na merong police officers, si Colonel Padilla yun, na kinontempt nila, sinight in contempt nila. Yun yung nakontempt ng habang naka-uniforme, no? Naka-uniforme, di ba? Tapos ngayon, naglabas siya ng panibago niyang affidavit. So, niretract niya yung unang affidavit niya. So, napilitan siya ngayon. Alam na this. Alam na this. Ano yung paraan nila para sa kalooban ng mama yung ginawa niya. Minsan naman makikita mo kung sino yung nananalbahi lang, no? Mismo. Pero pag talagang nakakalungkot at nakakaawa yung mga police or military officers na pinatatawag sa Kongreso. Tapos, bilang resource person, tapos isa-cite in contempt ka. At kung duruduruin ka ng mga kongresistan to, na hindi nila alam kung anong training ang pinanggalingan mo. Para maabot mo yung random yun. Ganun na lang. And nalulungkot din ako kay Congressman Acop ng Rizal, Antipolo. Dati rin siyang uniform ba't wala siya magawa? Diba? Hindi, kasama siya sa nandidiin ngayon. Yun nga, ang sinasabi ko, ba't wala siya magawa para dun sa mga kabaro niya? Mismo. And huwag natin kalimutan, ang pinaka malupit na nasa lanta ng Bagyong Enteng ay ang Antipolo. Na bayan at lungsod, sobra. Usually yan, iisipin mo lagi, ang Antipolo mataas yan. Sobra. Pero ngayon binabahan na. Kasi nga, wala nang maayos sa flood control. Ito pa, Pam, si Congressman Acop, kung magtanong tungkol dun sa di umano, pagkamatay ng 3 Chinese drug lords, bakit hindi ba na-issuehan din yung pangalan niya? Nagkaroon din siya ng issue patungkol naman sa rub out dun sa Corazon Baliling. Oh, yes! Kasama si Senator Ping Lacson, di ba? No? Siyempre, malinis sila ngayon. No? Ang gusto ko na sabihin dyan, Marlon, no? Yung noon nila, hindi na pwedeng i-discuss ngayon. Pero yung noon ng administrasyon, pilit nyung ibinabalik sa ngayong administrasyon na hindi tuloy makapagbigay focus yung mga dapat mag-focus sa mga issues at tulong na dapat ibigay. Tama, dagdagan ko yan ha. Yung noon nila hindi na pwede i-discuss ngayon. Yung noon ng Duterte administration, gusto lang i-discuss. Yes. Pero yung ngayon, as in ngayon, yung pagsisinungaling ng ang pambansang fake news ng Pilipinas, si Bongbong Marcos Jr. na mayroon tayong 5,500 flood control, hindi nila mausisa. Lalo pa ikaw representative ka ng iyong bayan, na dapat ang priority mo ngayon ay busisiin para alamin kung nagamit ba talaga ng tama yung 1.5 billion a day na pondo sa flood control, particular na sa katauhan nila Kong Acop, Dan Fernandez, Congressman Dan Fernandez,
Congressman Benny Abante, Huwag ka maingay, Marlon. Biro Kimbo, Huwag ka maingay. Stella Kimbo. Huwag ka maingay. Bakit? May nanonood sa office, baka marinig tayo. Talaga. Office. Sa-opisina, from the office daw siya. From the Anong office? Baka naman government office yan, paki-loudspeaker po kami. Baka naman PCO na yan. Baka naman PCO, makonsensya kayo. Baka pwede na kayo magsabi ng totoo. Sino yung hari ng fake news na sinasabi mo, Marlon? Di yung Bongbong Marcos Jr. Si Marcos Jr. ng... Pambansang dalaga ng Pilipinas. Ito yung pambansang fake news ng Pilipinas. Isipin mo, kung hindi ka ba naman fake news, 20 pesos per kilo ng bigas pag siya naupo, walay. Yung flood control, walay. Yung tonelada ng basura, ilang tonelada yun? Ilang tons ng basura? Wala pa rin. Tapos ang kahapon, wala raw ulan. Hangin lang. Ang taas-taas na ng hangin, umabot sa third floor. Oo, umabot. And bukod doon, yung fake news niya, bukod doon, yung pagpasok daw ng mga pulis nila, doon sa KOJC compound, walang baril, walang tear gas. O hindi ka ba naman pambansang fake news? Kung sinasabi ni Attorney Glenn Chong na pambansang si Lisa, may sinasabi National problem. National problem, pambansang problema ng Pilipinas. Yung asawa naman ang pambansang fake news ng Pilipinas na inayo na naman ng mainstream media. Yan. Bakit yung pambansang sinungaling, Marlon? Kapatid ba yan o iisang tao yung pambansang fake news? Halos isa eh. I think isa, no? Anino niya yata yung isa doon. May common no? Uy, lumabas na. Oo nga, yun nga yun. Lumabas na, Marlon. Ito yung kwentong barangay, Marlon. Sige. Babalik tayo dun sa istorya ni PDP Pambansang Dalaga. Okay. Ano yan, gumawa ng storya yan eh, sumulat ng storya, pero walang characters. Alam mo, pinagtataka ng PDP Dalaga na yan, Marlon. Ang daming parang nakarelate dun sa kasi PDP pa, kapatid din ni PWD. Magpinsan. Magpinsan. Okay, sige. Okay, go. Sorry. Ano yun? Sister from another father. Hindi, ang tawag dito. Ay, from another father. Parang si mother yung naging, naging bad. Alam, bakit? Okay, yung security. Security. Naghihirap ang kwento. Hindi. Ang dami nakarelate. Sobrang viral pa. Takot ako eh. Sabi ko, pagkatingin ko, pambansang dalaga ng Pilipinas, popular now. Oo, totoo. Sabi ko, bakit kaya? Anong meron? Nag-message sa akin yung mga hindi ko nga gusto eh. Sabi ko, mga walang yatong mga wala mo na pakiramdam. Pagkwentong barangay, nagagawa. Wala mo na pakiramdam. Hindi, Marlon, doon tayo sa kwentong barangay. Narinig niyo po ba kami? Pag ba kami bumulong, narinig kami. Dali lang. You stand by your, Pamela. So, still, you stand by your... Yung nung kwentong barangay, walang ano yun ha, walang pangalan yun. Oo nga, bakit mo masyado kayo? Ang tanong kasi dyan, Marlon, nasaan ka nung 2 araw? Mismo? Nung 2 araw na yun na nawala ka, Marlon, nabuo yung maraming chapters ng libro. Doon sa maraming chapters ng libro na yun, habang siguro si male character, tinawag kong male character yung ano eh, andiyan si male character at saka si female character. Si male character, missing in action ng 2 araw. Yung 2 araw na yun, talagang wala tayong naririnig sa kanya. Wala din siyang sinasabi. Ganun din naman si female character. Eh, alam naman natin si female character delivers the role of the male character. Naman. Diba? Naman. So wala siya. Siyempre, nung habang nabubuo yung mga chapters na yun, may mga nababasa na sila. Siyempre, di ba, pag ikaw nababasa, in your wanting to prove the narrative wrong, kahit patay ka, babangon ka. Yon. So yun yung ano dyan, yun yung parang, yung theory ko dyan, sa inspiration ko ba, sa pagsulat ng Wattpad series na tinatawag. Ito yung Pamela serye. Oo, gusto ko kasi maging writer dati. Pero mga fiction. Eh, nag-test lang naman ako kahapon. Pero hindi fiction to nangyari ha? Hindi, basta fiction yung gusto kong isulat. Ang dami nga lang nakarelate. Sa akin, hindi fiction to. Makatotohanan to. Ayun nga, pinilit bumangon. Ayun, lumabas sa sarili mong bibigyan, pinilit bumangon. So, ibig sabihin, gusto nga nilang baliin kung ano na yung mga nabuong narrative. Pansinin mo, merong hirap na hirap magsalita dahil may naglabas ng statement tungkol sa pagkaunang huli na yung Lola Alice Buo. Ito ba, may pagtatakpan din? Kwentong barangay din. Mamaya, kwentong barangay. Dito muna tayo. Tapa. Naglagay din sa mga pulis doon. Sige. Isunod natin yan. Establish lang natin na itong si male character ay talagang hari ng panloloko, hari ng fake news, at hari ng sinungaling. Hari pa ng budol. Oo. Kasi pagkatapos niya maglabas ng statement tungkol doon sa pagkakahuli ni Alice Buo, talagang makikita mo yung effort na hirap magsalita. Para bang tinurukan lang ng formalin. Ano yun? Yung steroid ba yun? Para maging malakas ka ulit? Para makabangon, hindi ka makaramdam ng sakit and all. At automatic kung harap sa camera para maglabas ng statement. Pero makikita mo yung pain, yung hirap. Okay, fine, sige. Hindi pa natapos doon. Naglabas ng statement, di ba? Aba, after 2 days, nagkaroon ng situational briefing tungkol kay Enteng. O syempre, now people are saying, yay! Alive! Jesus is alive. Ano nakakasiguro siya yun? Di ba AI yun? Ayun na nga, ang gusto kong ipasok doon sa bago kong chapter. Na may deepfake. Tapos yung lumabas doon, Korean yun, Marlon. Korean. Uy, kamusta pala siya mo?
Dapat may isa ring ano ron na May episode. kwentong barangay dapat Oo, yun. kay E.S. Lucas. Na di umano, Hindi umano. na hindi na, Inatake rin. oo, na hindi daw nakakapaglabas ng EO kasi inatake. Inatake ng katamaran. Baka pareho sila mag-amo. Pareho, no? Eh, bakit may pangalan kayo? Ako wala nga pangalan. Male character. May character. Hindi, yun yung ano eh. Kamustahin natin? Masama ba mga musta rito? Oo. Kamusta po kayo? Uy, kumusta ka? We're worried. You know, we miss you. Nag-aalala kami ng sobra. Yun. At spelling yung panela, Ayun nga. sorry. Yung sinasabi ko. Nasaan ka ng 2 araw? Ngayon ka lang lumitaw sa isang sitwasyon, napapalabas na ang bagyo. Napapalabas na eh. Ngayon ka nagpaka-bibo-bibo dyan na meron kang briefing. Tapos sa briefing na yun, nakalimutan ko yung graphic artist ko, nasabihan na, ibahin niyo yung damit. Ibahin yung damit. Kasi sinuot na niya yan nung Karina. Yun din, yun na yun. Yun na yun. So, Okay, uso AI ngayon. At sila ang pilit na nag-i-insist. kaya nga Marlon, natupad yung ano, di ba? Nagkaroon ng collaboration between the government and the mainstream media at isa sa very specific na item na lalabanan nila, deepfake. Ito, meron akong conclusion ngayon, Marlon. If you can fake your own health situation just to establish a deepfake or the fakeness of some news, you will do it kasi you are that desperate to make people believe otherwise. Diba? Yep. Yung halimbawa, itong suot ko yellow, pilit mong sasabihin sa akin, black yan, Pam, black yan. If you, di ba, nakakita kasi sila ng maagang buhos ng istorya eh. So, syempre, nag-iisip din kahit paano yan. Sasabihin, sige. Basagin natin yung naratibo nila. Natuloy ba yung aerial inspection? Parang nagkaroon ng balita na mag-aerial inspection. Baka yung aerial na yun, ihatid ulit kung saan yung isang floor ng ospital, ayon lang naman sa imagination ko, occupied nila. Ang ganda ng istorya, no? Nag-aerial ka, galing kang ospital, naka-hospital gown ka pa, tapos dahil dadaan doon, ikot nyo na. Sa BGC lang naman, diba? BGC ba ito, LCT? Ikot nyo na, dadaanan yung baha, naka-uniform lang, naka-hospital gown na. Sabay nag-briefing. Uy, speaking of, Marlon, kasi binalikan nung nagsabi sa atin, yung nagsabi sa kanya, Hoy, buhay! Ba't di nyo patunayan na lang na na-ospital? Chuchu lang. Tapos, di defensive ngayon si Puting Papi. Okay. Sabi ni Puting Papi, hindi kami papayag. Hintayin nyo, may lalabas, may magsasalita na nung binabayan, kinover ng puting kumot. Nagpa-practice yata ng death. Sino ang kinover? Marlon daw. Talaga? Di umano. Hashtag daw, hashtag di umano. Hindi pa nilagay sa body bag. Mas malala ka. Hindi pa nilagay sa Mas body bag. malala ka. Uy, para, di ba? Kunyari, part Yun lang ang sabi. naman. So ngayon, sina-challenge natin yung Puting Papi na yan. Hmm. Alam ko, nanonood ka dahil follower ka namin. Yeah. Sabi niya, may magsasalita daw na kinublihan yan ng puting kumot o kurtina. Siguro yun na lang yung nahablot, no? Gobi, puro alikabok-yok yung kurtina pa ng hospital. Hindi, kung nakatirak ng... Hindi, kung sa palasyo nangyari, di ba? Malay mo from the palace. From the palace. O, from Hong Kong Disneyland to a posh hospital. O, yun na lang yung nakuha para ikubli siyang ganyan. Naalala mo, may 2 artista na ganyan na nag-lock di umano. Tapos sinugod din sa ospital pero nakakubli din ng ano. So, posible pala yun. Tapos, Eto, hindi nag-lock. nag-lock yata yung joke. Talagang kala mo, taga mixed martial arts. Sabi ni Maricel MMA. Orozco, loko-loko ka daw, body bag. Kayo naman, kwentong barangay nga. Mag-collab kaya tayo doon sa Wattpad ko kasi hindi ko naiisip yung body bag, yung mga Pwede. kurtinang maalikabok. Hindi ko Pwede. naiisip yan eh. Pwede yan, Pam. Ano ba to? Nakakatawa lang Marlon, na gagawin nila ang lahat for everything to favor them. Pero Pam, hindi itong kwento ng Jombagan, hindi lang ngayon nangyari to. Oo. Remember, naging content din natin to, na may nabukulan din. Na 2 araw din halos hindi 2 araw lumabas. din, no? At nung naglabas ng picture, side view. Side view. Ang point, napakapangit nilang ehemplo bilang couple, bilang mag-asawa, lalo kung tayo yung yung lalaki yung pinakamataas na leader ng bansa. Pangit na, hindi ko alam, pamilya pa ba matatawag to? Leader pa bang matatawag to? That's another question eh. Oh, well, tama. Leader pa bang matatawag And sila? magulang pa ba matatawag to, lalo kung may akusasyon naman ng isang katibinan na ultimo yung mga anak ay gumagamit ng coke. At anak pa ba silang maitatawag kung ni isa sa kanila walang tumatayo na ang tatay ko ay hindi ganyan? Wala. Or tao pa bang matatawag to na hindi na nakokonsensya sa inaabot na kahirapan ng mga kanilang kababayan? Kahirapan, kagutuman, at ayun, kabi-kabila yung korupsyon na binibintang sa kanila. Likha ng hindi matuwid yung pag-iisip ng isang pinuno na may issue ng paggamit ng ipinagbabawal na jeep. Ano pa kulay? Si Willow the Cat. Maraming salamat. Thank you. Ay, may papasalamatan din ako. Sige lang, Pam. So ayun nga, yung kwentong barangay na yan.
Sabi nila may continuation pa yan eh. Pero yung nangyari today, meron doon mga tape, di umano, at sinasabi na si male character ay talagang hindi okay. At pinilit lang na basagin yung nabubuong mga naratibo para patunayan na hindi siya deepfake or hindi siya fake himself. Pansinin mo yung pansinin mo yung itsura niya. Kaya kanina Pagod, nagbibiro tayo ng formalin, di ba? Pero Namamaga. Parang nahawig na siya sa tatay niya bago mag-people power one. Although may intindihan mo yung tatay niya kasi. may sakit eh. Oo, may sakit na lupus. Ano rin yun tinangka nilang itago sa publiko na may sakit na lupus na ang Marcos Sr. noon bago pa mag-EDSA 1. Ito naman kasi din Marlon, ang pinagdidiinan or ito kasi yung gusto rin ma-achieve ng maraming tao Marlon na be you are on the critic side or the admin side, eh yung maglabas ka man lang ng medical advisory ba tawag doon? Tama, medical bulletin. Medical bulletin about your condition. Wala eh. It's okay na Marlon eh. Ang hindi nila naiintindihan dito, it is okay and it is normal that for his age, he can be sick. Yes. Na you can be sick. Yes. Ano na siya? And every time you are 66 yata. Yes. Magbe-birthday niya yung May 11. what they're trying to establish is he is healthy. Eh kung hindi na nga nila mapanindigan na healthy siya, lolokohin at lolokohin, magsisinungaling at magsisinungaling kayo. Yun lang naman yun. Correct. Diba? Correct. Kung na-establish mo na itong age na to, senior na ako, matanda na ako, meron na akong ganitong nararamdaman, and once in a while, I can be sent to the hospital for medication, medical emergencies and all, eh di, ang tao, kasi normal na niya yan, may ano yan, kaysa yung lagi mong pinoportray, na si Jake Haganas. Haganas, salamat. Kasi And thank you rin kay Perlin Azares Tosoy. Thank you. Opo, salamat po. Yung lagi mong ini-establish na healthy ka, yung walang rason na dapat ika-worry yung mga tao, pero your physical self is already manifesting the signs na hindi ka okay. Yung mukha mong manas, yung mukha mong parang bugbog, yung mukha mong, yung mukhang may pasa. Sa kalalaki mong tao, hindi ka man lang mag-ocular inspection. Bakit hindi mo Wala ba, hindi ba nangyari? Hindi, wala pa tayo nakikita eh. Kahit sana, mag-ocular inspection siya. And huwag yung magmamotorcade ka sa baha. Pero what? Personal mong puntahan. What And can that dinalaw mo na ba yung Dinalaw mo na ba yung 11 na namatay sa Antipolo? Baka maunahan ka na naman yan, hindi pisara. Di ba? Actually, Marlon, yan din ang tanong. Kasi yung marami mong hindi nagagawa niyan, nakagaya ng pagbisita kung sino yung mga nasalanta, kung sino yung mga namatay. VP Sara showed up sa isang namatay na KOJC member. She showed up there. And she even showed up dun mismo sa premise ng KOJC to celebrate their 39th anniversary. And where is the president? Tama. Irene Lagdisabal, thank you. And is that saying that the president is not for KOJC people or is not for the Davao peace? And when your communications arm, which is the PCO, is promoting September as the peace month, wala kayong ginagawa. Wala kayong ginagawa. And then now, Antipolo lang yan. Antipolo ba yung sinabi mo na may mga namatay? Antipolo lang yan. Nasa Maynila ka lang. Pwede ka rin i-airlift papunta doon. Hindi mo ginagawa. Alam mo bakit nagtatago siya sa tao? Kasi una, yung manas. Pangalawa, tama ka. Kasi hindi malayo talaga yung issue nung nagkajumbagan di ba? Hindi malayo. And pangalawa, alam niya sisingilin siya ng taong bayan. Doon sa 5,500 flood control na sinasabi niyang naipagawa niya. Di ba? Parang na in fairness, sa vlog ni Ma'am Joey kagabi, may list siya nung mga flood control project. Pero hindi umabot ng 5,500, parang 5,200. Ma'am Joey, may listahan siya. So the other question, resulta ng FOI. Ang tanong lang dito, nagamit ba ng tama? Na dapat, yun ang pinagkakaabalahan ngayon ng ating mga kongresista at senador. The other question dyan, Marlon, yung listahan ba na yan na nakuha ni Ma'am Joey sa FOI, are these the 5,500 control project of the BBM administration? Correct. A new one at that? Or are these previous projects from previous administrations na kiniklaim mong iyo? What are yours and what's not yours? At maganda yung listahan, Pam. Ang kulang doon sa listahan, na dapat nga alamin nga na magagaling nating kongresista at senador, sino-sino mga kontratista nandun. Yun, baka sila din. Malamang, gano'n na nga yun, malamang sa malamang. Lalo kung ang location nasa Baluarte mo, di ba? Malamang sa malamang, di ba? Sila rin yan. Ayun, nandun naka-itemize lahat. Actually, hindi naman naka-itemize. Sinasabi lang kung ano ng mga project and magkano yung amount. And malulula ka sa amount. Tapos, billion. Pag tinotal mo, billion. As in, malulula ka na. Tapos, gumastos kayo ng pagkalaki-laki. Gumastos pala tayo ng pagkalaki-laki. Kasi pera ng taong bayan yan. Tapos, ang resulta, yan, lubog sa baha, ang Metro Manila at saka Luzon. Tapos yung dating hindi binabaha, talagang umaabot na ng second floor. Correct. Pero dating hindi binabaha. Correct. Ang nakakalungkot pa, itong mga kongresistan to, ang galing-galing maghanap ng pondo. Pondo nung kung saan ginamit ni VP Sara, pati pondo nung na milyon lang ang halaga. Milyon lang ang halaga. Mga hindi kayo makatulog. Pero to, kung pondo, saan ginamit yung bilyon-bilyong pera para sa flood control project,
Diba? Nakakatulog kayo ng mahimbing. Bakit? Ayayin na buhay nyo? Ganoon yung ano ron. Pero Marlon, isa pa sa sa lahat ng nangyayaring ito, nawawala ang ate na dati naman, kuda din ng kuda, dada din ng dada. Asa ka pa. Asa ka pa. Mangga naman talaga. Asa ka pa. Porteng mangga na, ugali mangga pa. Oo, yung kote manggang yun, totoo ba yun? Natapyas na yun? Yun. Totoo bang napagawa na yun? Tanong natin, panay punta sa Singapore. Doon ba ang pagawaan? Laging nandun yun. Ikaw may alam ka. Siyempre, laging nandun yun. Yung pinaka-me time niya para, siyempre, vanity for herself naman. Sa bagay, sa edad na yun, no? Kailangan niyang humabol sa may pera naman. Kailangan na niya ng tulong ng siyensya sa ganun. Hindi rin makangiti ng maayos yun. Botox naman yata. Yung isa naman, hindi ko talaga alam, no? Paano ba tinitira formalin? Bago na ba ngayon yun? Bakit tinitira pa formalin? Hindi ko alam. Ito parang nakahigop talaga ng formalin. Nakita mo ba talaga yung tsura kanina? Sinom ko pa, Pang. Sinom ko pa. Ano to? Nakadali ng formalin. Ang alam ko lang nung una, para siyang si Papay. Ang pinaka-spinach niya. Ang pinaka-spinach niya, Coke. Coke. Ito. Resulta ba to ng Coke o talagang formalin na to? Bakit? Malamya? Ano yung tawag sa Malas, Pang. Baka ano? Bagong gising? Hindi, letter S. Pagkakahimig? Stereo. It sounds like stereo. Steroid, no? Oo. Kasi yan daw ang ginagamit ng mga mga atleta. Para maging manhid ka, no? Tsaka yung kung may pain. No, if you have pain, di ba? Pwede ka maglakad nang hindi mo nararamdaman. Baka, kaya nga ang sabi. Halo-halo na yun, May Coke ka na, may formalin ka pa, may steroid ka pa. Wow! Sabi sa'yo, pipikit na lang Pipikit mo na lang. Tapos, sagot na ni Atty. Glenchong yung yung hihigaan mo. Tawang-tawa ako kay Atty. Glenchong doon sa hello po. Ay, di natin na-live yung ano niya, no? Congratulations sa unang araw. Elena. Tumaneng. Jake Agana. Parang nagbigay na si Jake. Canada talaga? Oo. Jake, parang nagbigay ka na. Pakidagdag ako siya. Salamat sa inyo. Joke lang. Hindi, congratulations Marlon sa ating mga maiisog at masisipag at matsatsaga na mga kaisog dyan sa, tama ba yung kaisog? Kaisog dyan sa Liwasang Bonifacio kagabi dahil sa inyong mga efforts, sa efforts ng iba-ibang mga sectoral representatives and members na nagpunta sa efforts ng Friday Group and sa Friday Group ni Miss Pebbles at saka ni Sir JM. Sa, I believe, mayroong mga members ng MOOE, hindi mo pera yan, group, nandun din ang Maisog Group, and I believe, of course, the KOJC members were one with us, and SMNI Group. Grupo ng Cebu sila, hello Miss Pam. Si Miss Pam na kaibigan ng Yumaong Rowena Burden. Dumating din, hindi kami nakita, nahihiya kasi akong istorbo, hindi sila mag-hi sa tent So that's why nandun, tsaka kahapon. And sa jacket, salamat Miss B. Sa jacket po. Miss Vivian, ba't siya lang. Well, sorry, may late meeting ako mamaya talaga afternoon ng nag-invite minsan po. Hindi, mag-talk doon sa Oh, wow, talk. Magla-live ka sa stage. Live on stage we have. Kurimaw. Tea Off with Marlon. Hindi ko talaga kaya yan, hindi ako pang stage, Marlon. Sabi ko, pag nagkabiglan, pag hinihingi ng pagkakataon. At kung ito ang magiging daan para makapaghikayat pa tayo at makapagmulat ng kapwa natin Pilipino, bakit hindi? Bahala na magkabulol-bulol ka ron. Pero magaling ka sa spontaneous, Marlon, to be honest. Spontaneous na ang kaparataluhan. Hindi kasutilan, kapilyuhan. Mas yung ganun yung nangingibabaw sa'yo kapag yung spontaneous ka. Kaya sabi mo, inciting to. Oo, sabi ko Marlon. Kaya kinuwayan ko yung nakikita ko sa kabalang bakod. Nandun yung kaibigan nating lawyer. Sabi ko, ikaw na ang bahala. Wala pang lawyer yan. Tinanong ko na lang sila Di ba daw, di na napagtalo sa kagabi nandun ba? Andun. Hindi ko nakita. Talos magkasunuran kayo. Bigla ka sila mag-stand upper tayo na maingay. Hindi, medyo may trigger yung migraine ko kagabi. Yung sobrang ingay na yun dun sa malapit ka sa stage, parang mabibiyak na yung ulo ko sa Kaya anong nangyari, uwi tayo. Uwi ka. Uwi, sabi uwi. Siya, pagkakuha po niya ng sandwich. Ay, si Ma'am Ana, hello po, sa Gapay. Yes. Ay, nakapag-perform siya. Ana Rivera siya. Oo. Ano yung Soraya? Yung partner niya. Saka si Ana and. Ana and Soraya to. Gapay. Galing. Ayun, sana lagi ka pong nasa... Bagong pa sa yung hair niya, no? Nakita ko nga. Nasilip ko siya from afar. Marami siya mga suggestions. Very, sharp yung kasi bukod sa pagiging artist, creative director pala siya. Thank you sa tulong po. Thank you sa pagiging maisug at marami. Yan ang lagi nating sinasabi, Marlon, kasi we were approached by Ma'am Ana ng Ana and Soraya Fire, tama ba? And only offered her, I can sing, maybe I can sing. Yung ganun, yung wala tayong hinahire na talents na binabayaran. Correct. Ganyan siya ka-organic. Kaya minsan if you see na mayroong something na magulo, is because walang anything na organized. Lahat yun organized by your heart, by efforts. Matanda mo, bago pa tayo mag-live ulit, nung nag-stand upper tayo, may lumapit sa atin na lalaki, di ba? Yes. Si Kuya, taga Batangas, Santo Tomas. Kuya, hello po. Tapos meron pa talaga Pam na
mga galing sa iba-ibang lugar. Dumadayo, Na talaga oo. nagpupunta, dumadayo. At meron, Marlon, meron dyan. Ayaw lumapit sa atin. Ayaw masingil ng Ay, dinuguan. hello po. Miss Babu, ba't di ka nagpakita? Ay, Chicho, si Miss Babu hindi nagpakita. Nakikita daw niya tayo, natatanong niya tayo. Nahihiya daw siyang... Nakamayan ko yata. Oo, kamay with kilig pa nga yung caption dun eh. Bakit? Alam niya, ano, baka pag kamay, tinago niya agad wallet ka. Teka, baka mawala wallet ko rin. Kaya lang nung tayo na nga daw, hindi na nga daw siya hindi na nga daw siya, nahiya daw siyang lumapit kasi daw, naharang daw tayo ng mga magpapapictures. Ang interpretation ko doon, Marlon, ayaw niyang masingil ng dinuguan. Baka naman. And sa mga kapwa natin vloggers, thank you. Ay, napakatsaga. Oo, ang sisipag, ang tsatsaga. Tapos yung iba nagkakasakit na ha, guys. You also have to, ano sila? Very accommodating. Very accommodating. Very approachable, Marlon nga, grabe. And, alam mo, di ba, pangit. Yung pangit ng angulo ko. Kasi, ang gagaling nila pang. Yung tripod nila, may little payong. Talagang si BMR, may little payong. Ready na yun, no? Ready. Lugi kaya ako nasa gilid lang ng stage. Tapos, makikita mo yung tao, pag bumusang ulan, nagagano na agad ng payong. Ready, mati. Ready, no? Gagaling. Kaya meron akong post doon kasi natuwa ako iba-ibang kulay ng payong, pinicturean kong ganyan. Sukob na, di ba? Parang sukob na, share a payong. Di ba yun yung nakakatuwa doon eh? Si Miss Sandra Cam, thank you na nakatingin. Is she feeling better? Sana. Ay, wala ba siya doon kagabi? And si third floor, yan ang pa. Si third floor studio po, magpapakain mo kami minsan. Adobo? 500 packs ng 500 packs po ng food pass. Guys, ang ganda ng ilaw na tingnan nyo. Marlon, lapit siyang konti. Oh, di ba, pogi? Pogi, Parang natutulog ka na. Partida pa, walang formalin yan. Partida pa, walang formalin yan. Wow, pogi. Yung usapang barangay na rin naman to. Nabasa mo yung manifesto ng PNP? Yung nila, yung open letter ba, na nagpapahayag sila, Marlon, ng kanilang sama ba ng loob. No? Yung ganyang itratuhin sila sa isang misyon na labag sa puso nila, pwede kang, Marlon, na ma-dispatch sa isang mission na alam mong totoong nangyayari. At alam mo nasa tama. At nasa tama nasa mandato ng trabaho mo. Nasa mandato, nasa scope mo bilang alagad ng batas. Pero ano nga yung sinasabi nung nila, open letter, puro hinaing, puro hinagpis. At alam nila na mali yung pinapagawa sa kanila at labag sa kalooban nila na gawin yun. Na sana, hindi ko alam kung makapagpabago ba ito ng isip pa ng isang General Torre. Hindi natin alam. Although, alam din naman niya na patong-patong na kaso ang kakarapin niya. And speaking of manifest, ang tawag doon? Open letter? Open letter. Tuloy pa rin pala yung yung mga reklamo, white paper ba matatawag yun? Kay Chief of Staff Onet Browner. Naku, mas didinan natin yan sa separate live, Marlon. Separate live po. Para separate lives. Parang kanta yun. Phil Collins yun. Phil Collins yun. Diba? Chico Kael. Andiyan, nanonood. Nakita ko na comment eh. Pero may papyaw lang ako. Papyaw na. Si General Browner pala, puro aral lang ginawa. Aral? Bakit hindi nagre-reflect sa kanyang actions yung pinag-aralan niya? Academic. Pero alam mo kasi sa mga opisyal na sundalo, iba yung mga naging battalion commander ka pa. Ano nila yun? Tikas nila yun. Yung resume nila. Tikas nila yun. Tikas nila yun. Yabang nila yun na naging battalion commander ako. Si General Browner, kung kailan may gulo, nagpapa-appoint nagpapa-appoint lang sa mga pwestong opisina, admin works, at hindi pang gera. Yun yung mga chika-chika na mga kwentong barangay dito ng kapwa niya opisyal. Dahil ba ayaw niyang masunog ng araw ang kanyang, anong lagi mong sinasabi? Kutis ebon. Hindi. Yung sinasabi mo yung kayong dalawa ni Utol, kutis. Schoolboy complexion. Ayun, schoolboy complexion. Kutis college, kutis kolehiyo. Kutis atinista. Wow. yung kaliwa, atinista, yung kanan, nasa lista. Wow. Yung buka, PLM. Huwag ganun, Marlon. May gusto ka bang sabihin? Taga-PLM ka eh. Naman. Tapos yung Ateneo at saka school, Lasal, dream school mo yun. Hindi pa. Saka, pag naging golfer ka, baliwala na yung kung kulay-kulay. Tapos kakatakutan ka sa golf course pag maitim ka. Kasi babad ka. Ibig sabihin magaling. Oo nga, no? Kasi ang tawag nila doon, hindi, ang mayayabang yung mga yun eh. Tawag nila doon, golf tan. So tapos kung halimbawang ikaw pantay pa yung kulay mo, baguhan ka lang, ganon? Hindi naman. Ibig sabihin talagang, yung ibang yung mga adik sa basketball, ito yung sa billiard, ito yung natutulog na sa lamesa ng bilyaran. Saka natutulog na sa basketball court. Ito naman, natutulog na sa fairway. Ibig sabihin, adik. Adik. Saan adik? Sa kakalaro. Kaysa naman, mas okay na yung ma-adik ka sa sports. Kaysa naman ma-adik ka sa Coca-Cola. Ay, ito, innocent question to, Marlon, ha? Kasi di ba? Innocent question from an innocent
PWD. Happy. Oo, syempre. Hindi. Ang tawag dito, Marlon, innocent question. Di ba dati, sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte na yung mga singhut-singhutan ay nagaganap sa yate, nagaganap sa aeroplano, sa mga private jets. At Sa sabi mga ni, saka sabi ni Ma'am Cathy Binan, O yun, yung mga ganon. sa mga party-party. Oo. Nangyayari ba ito sa fairway? Kasi wait lang. Gusto ko lang i-establish kasi is, we all know that in general, golf is a luxury sport. It's an expensive sport. No, I'm just asking. It just crossed my mind. Hindi ko alam, Pam. Pwede ba nangyayari sa fairway? Hindi ko alam. May etiquette sa, sa mga golfer. Ang nangyayari, pwede beer. Pwede beer? Oo, inom ka ng beer habang nasa fairway. Pwede bit mo yun. Sa golf Kasi di ba lumilipat kayo ng mga... lalagay mo sa golf cart. Okay, Yung iba nga, may mga cooler pa eh. So not necessarily nandun kayo sa damo at may hawak niyo yung bote? Hindi. May golf cart may lalagyan. Tapos pati yung maliit mo na cooler, lalagay mo. Yung mga trip nila ako pagka mainit ang araw, hirap uminom, Pam. Ganito. Ito, yung mga ganitong panahon, Pam, ito mga bed weather. Wow! Ito mga drink weather. Wow! Alam na alam. Pero pagka mainit araw, tapos tira ka ng beer in can, ako, Diyos ko, sakit sa ulo. So maglilibre ka mamaya ng makalan? Ay, ano ba? Makalan? Ewan ko depende sa pronunciation. Basta yun na yun Marami maarte rito yung mga shiminit. Shiminit and womenit. Masyadong yung sa diction, masyado ko yung tema arts Pero sa addiction, dead ba kayo? Mga hindurupot kayo. Shiminghet, hindi nyo pinupuna. Anyway, doon sa tanong mo, kung may nagko-quote, hindi ko alam and siguro mahigpit lalo kung member ka sa mga mamahaling golf course. Hindi siguro matichismis ka ron. Remember, si Mar Rojas na intriga pa minsan nung may inaway na waiter. Oo, kasi pagtutulungan ka ron. Maliban na lang kung talagang super duper bagay at Mar Rojas na yan. So? May etiquette kasi, Pam. May respeto yung... Siya ba yung maraming security? Hindi, si ano yun. Yung naging crowded? Tama ba yun? May istorya ng gano'n, naging crowded? Ang dami niyang security sa T-Box pa lang. Na sinasama hindi niya? siya tinanggal yung pagiging member niya ng golf course. Pwede mo sabihin? Si Michael Yang, yun ang issue. Pwede mo na sagutin. Okay. Iniintrigan nila. Yun. Ba't pa tayo napunta ron? Ano pa ba mga balitang pang-barangay? Hindi, balikan natin yung kay promise yung kay General Browner. Magandang kwento. Kasi, isang isang live yan na. Kasi yung mga kwentong yun na, kumbaga yung mga kwentuhan na gano'n na, kung kang yayabang-yabang, di ka naman naging battalion commander. Mga ganung kwento. Pero diba siya ang kapatid niya ngayon ay nakaupo sa Supreme Court? No? Parang CA, Court of Appeals. Parang tumama na naman ng Madam Maharlika ron. Oo. Siya ang unang naglabas niyan. Tapos alam mo ba, Marlon, na meron din lumabas na pangalan na, ito hindi natin alam kung gaano katotoo pero medyo totoo Alin ko? Bumati ka muna dyan. Marami talagang security si Mar Rojas, lalo na sa bahay niya sa Iloilo, LG. Sabi ni LG, yung issue po ni Mar Rojas, alam ko sa wakwak yata yun. Parang may napagalitan ba siyang waiter doon or sinigawan niya? Na hindi nagustuhan ng ilang members ng golf course. Yun sa security about sa golf course, yun po yung kay Michael Yang. And yun lang naman ang mga kwentong barangay. Mahaba pala, hindi ko makita. Tungkol saan muna? Isang mention lang ng pangalan, na yung pangalang iyon ay kapangalan kung sino yung pinaka-acting EA, Executive Assistant ng Marcos Jr. EA din ngayon sa sa HQ. Okay. So, mukhang naipwesto din But we'll have to check para lang mas tama tayo. Naipwesto sa judiciary? I think as one of the generals. Pero grabe yung kwento niyo sa judiciary, no? Kasi nakakatakot dahil wala na talagang institusyon, wala nang government agency na hindi na independent. Na independent at saka yung walang bahid ng issue ng corruption, no? Kasi doon sa kwento ni Ma'am Maharlika, ultimo yung pwesto para ma-promote ka bilang justice, judge, or RTC and MTC judge, maglalagay ka. Kaya nung kinounter natin yung detalyeng yun, may mga ganun tayo nagkumpirma na ultimo yung mga fiscal na nagpapapromote na bibigo na ma-promote sila on merit kasi lagayan system. Palakasan yung lagayan yung system. Yung palakasan nandyan yan Siyempre kung sino yung di ba? Hindi yan, ito may lagayan. Ang problema pa, nako-compromise yung ibang hawak nilang kaso kasi para ma-meet yung presyo na hinihingi, di umano, doon sa Office of the Office of the Highest bidder wins. Pwede, hindi malayo. So regardless kung qualified ka o hindi, baliwala. Ang problema pa, yung iba nagpapapinance na sa mga drug lords at sindikato. At wetting so ngayon, syempre, ang balik nun sa kanila. Pagka may kaso sila, pati sa mga sindikato Ayan yung sinasabi mong kaso for sale. Oo, ito yun. At yung iba naman, napipilitan na talagang ibenta yung kaso.
para ma-meet nilang makapaglagay sila sa promotion. Kantong chicken, tigil kasi pag magpakulay ni Hello, Trollbuster. Tapos ito Trollbuster rin, po yan, hello po. ito rin, Marlon, yung makikita mo na ang administrasyon, mas magaling silang mag-prepare at mag-foresight or mag-forecast ng pwede nilang ikapahamak. Kaya nagpuposisyon sila ng mga kampi na. Pero hindi nila ginagawa yung skills nila ng forecasting sa mga bagay na, ito sa mga panahon na to na ang panahon ay mainit, dapat ang ating agrikultura, ang ating infrastruktura, ang ating ganito ay naayos sa ganitong panahon. Wala silang ganung forecast. Wala. No? Wala. Utak mafia to. Oh, yun. Utak Tama mafia ka to. dyan. Di ba, Roy Sepulveda? Sepulveda. Utak mafia to na kailangan bawat departamento, May may atabs kami dyan. Atabs ko yan. Halos tao nga nila, man. Oo. Halos Tapos, tao na nga ang nila. problema, okay na nga yun eh. Atabs ko yan. Kung trust and confidence naman ang pag-uusapan, di ba? Okay lang yun. Ang problema, may tara ka bawat departamento ng Oh my gobyerno. God. Meron akong, paano naman si Eddie at si Patty? Magka ako dyan, di ba? Yun lang yung, Parang isko-isko No, syempre. ano ano yun? Binabalik ko naman ni Isko, Patty. nagpo siya. Patty, si Eddie, pati ako. Si Eddie, tsaka si Patty. Yung Well, yun. So, yan ang ating kwentong barangay. Magiging... okay. Meron pa PNP. Naglabas ng order ang PNP, binabawalan yung Picture. mag-picture at mag-video Ang kapal ng mga yung mukha ng mga pulis to, na no? nasa KOJC Kapag. Na kabaligtaran to sa PNP policy na kasi di ba inuubigan na mandatory na ngayon sa bawat PNP personnel na magsasagawa ng raid na kailangan naka-video. At di ba? Kabaligtaran to, masyado nilang iniispina. So nasa na yung polisiya ng pambansang kapulisan na dapat kapag ka nasa operasyon sila, lihitin mo o hindi. Dapat lihitin mo na may video camera sila para mapatunayan na legit yung operation na ginagawa nila. Ngayon binaliktad nila. At pirmado yung order na yun the usual, Colonel Patay, na minamana yung pagiging kagaspangan ni General Diwata Torre. Diba? Pare-pareho mga naging scholar ng bayan. Nakwentuhan ko si Agent Morales kagabi. Intel officer pala si General Torre. Hindi niya rin daw akalain na nagkaganyan. Hindi niya na-expect na mabulok ng maaga? Oo. Yun yung And pinag-usapan namin yung na yung heartbeat. Pwede daw yun. Possible daw yun. Yung heartbeat? Oo. Yung heartbeat na KTV? Tapos mali ako doon, hindi pala Silvanus. Yun, Silvanus sa Pegasus. Yung sa baba. Ayan. Nagkandabulbul ka na kasi sa pinupuntahan nyo. Ibig sabihin, hindi ako pumupunta. Kaya hindi ko alam. Wilderness pala yun, yung nasa heartbeat. Sabi ko, doon ba kayo pupunta ni General Torre? Ngumiti lang sa akin ng Agent Jonathan Morales. Siguro, siya ang magre-reveal noon sa vlog niya o sa speech niya. Alam, nakita ko siya kagabi. Alam mo, ang una kong hinablot sa kanya. Hindi man yung kamay para magmano yung kwintas. Sabi ko, akin na to. Nagulat siya ganyan. Ayun siya ko. Ano yung mga ano ng mga pulis yun mga operatiba. Trademark? Kung nanood ka kanina sa Huwad Committee hearing, nagliliparan na lalabasan yung mga Rolex. Hindi lang yun. Pati mga alahas, ma'am. Mga alahas, grabe. Ano yan Marlon? Yan nga yung mga gangsta. Di ba yung mga gangsta? Kasi tayo, civilian tayo. Itong mga to, mga government official to na dapat nagpapakita kayo ng kasimplihan. Di ba? Nasa yan? Nasa constitution civil service din. Diba? Yung mamuhay ka ng payapong ikaw ay naglilingkod sa bansa. Hindi ka pwedeng magpakita ng karangyaan dahil pera ng bansa ang nagpapasweldo sa'yo. Marangya na yung tsura. Ang hambog nyo tan, yayabang Marangya na? Marangya? Walang ya din ang attitude. Grabe. Buti Marlon, wala pang ngumingiti na pagkangiti, puro diamonds yung ngipin. Oo nga, no? Abangan natin. Naka-bling-bling na. Pati ngipin naka-bling-bling. Code of Ethics and Standards, tama, Trollbuster. Taga-gobyerno ka ba dati? Oo, naman, Trollbuster. Ilan na kaso mo sa ombudsman? Mukhang taga-gobyerno to dati. Alam mo, pilit nga na. Anyway. Yun lang, sa ngayon? Yung usapang barangay natin. Yes. Masaya rin pala magkwentuhan ba? Lagi na lang kaya ganito. Para walang saysay pinag-usapan. Huwag maraming matutuwa. Siyempre, marami din nag-aabang sa atin, Marlon, actually, maraming nakaka-appreciate sa atin, Marlon, sa paghihimay natin ng mga impormasyon at ng mga balita. At sa payak na pagpapaliwanag natin na mas naiintindihan din ng marami. Maraming salamat po. Hindi ko na ikwento kapon yung mga nagpapapicture. Pero kung gusto mo mag-transition tayo sa isang Boy Abunda, Christopher Min type, wag. Hindi ko kaya. Because my brother is not active. Yung sekila, kamusta ka lang? Uy, ipantay nyo naman yung bago kami mag-end. Kayong mga live viewers, patunayan ninyong live kayo. Duruy mo, Pamela, duruy mo. Bastos Patunayan yung buhay kayo Hindi kayo AI. Yung mga wala pang YouTube account. Kaya hindi na makapag-like kasi walang YouTube. Papaturo pa rin sa mga anak mo. Oo.
Sa Adonis daw tumatambay, sabi ni Floren Carlo Suba. Si Marbil. Maganda rin pag-usapan yun. S3W Gaming, ba't ngayon ka lang S3W lumitaw? Gaming, Ba't oo nga. ngayon ka lang lumitaw? Hello po. Uy, sana magkita-kita tayo sa ano. May mga... Ay, nandiyan si MJ Mondihar, nandiyan daw siya. MJ, wala kang makukuha sa atin. Ilabas mo na. Alam namin, nasa'yo. Guys, alam niyo ba ang pangalan ni MJ Mondihar? Puntahan niyo po siya sa kanyang Facebook page. I-follow niyo po siya. Tapos, ang gagamitin niyo pong code is Third Floor Studio brought us here. Tapos yung tanong po sa kanya, ano po ang ibig sabihin ng MJ? Okay? Follow MJ Mondihar sa kanyang Facebook page. See you soon, MJ. Maraming salamat po. Ako po si Pam. Ako si Marlon. Narito po tayo sa Third Floor Studio ng version ng Kwentong Barangay. Ma'am?